Mahala ka! Nagmistulang dagat na ang mga kalsada ito sa ilang lugar sa Zamboanga City na lubog na sa baha. Sa barangay Kabatangan, halos nagpasliig na ang baha at makikita ang lalaking yan na tila nilalangoy ang kalsada para makatawid lang. Ganyan din ang sitwasyon sa barangay San Roque na wala raw humpay ang pagulan mula pa kaninang umaga. Ang latest dyan at iba pa mga inulang bahagi ng bansa, ihahatid namin maya-maya lang. Magandang hapon po! Nagliwanag ang isang bahagi ng Makati City dahil sa kumislap na kawad ng kuryente. Tinitignan sanhi nito ang itinapong basura mula sa isang gusali. Nakatutok si Jomera Presto. Makikita ang pagkislap at pagliyab mula sa poste ng kuryente sa bahaging ito ng Kalayaan Avenue sa Makati City mag-aalas 8 kagabi. Napatigil ang mga motorista habang nagliliyab ang linya ng kuryente. Matapos yan, nagkalat ang mga nadurog na debris ng porcelain insulator na galing sa nagliyab na poste. Ayon sa saksi na nakapwesto ilang metro mula sa poste, nagtitinda po ako ng siomay, tapos yun, bigla na lang po sumabog ng napakalakas yun. Takbuhan na lang po kami. Nanginginig din po ako kanina eh. Pagbalik po namin dito kanina, puro basura na po dyan. agad kinordon at isinara sa mga motorista ang lugar. Ayon sa pulisya, isang magkaangkas ang bahagyang nasugatan sa insidente. Ang unang bato sa amin, sir, transformer daw ang sumabog, ang pumutok. According to the BFP, sir, na nagresponde, ang sabi is upon checking sa kable ng wire, sir, is sabi nila luma na daw, sir, or worn out na daw, sir, yung kable ng kuryente. Ang nakikitang sanhi nito ay ang plastic ng basura sa high tension wire ng kalapit na poste na naging dahilan para mag-trip ang linya ng kuryente. Ang talagang pinanggalingan lang nito sa pananaw namin at sa initial na investigasyon namin ay yung basura na tinapon mula dun sa condominium unit. No? Yun ang punot dulo ng problema. Hindi po yung worn out na sinasabi dahil wala naman ho kaming facility na worn out. Sabi ng Meralco, tumagal ng 7 oras ang pagkukumpuni bago na ibalik ang supply ng kuryente sa lugar sa mga naapektuhang residente at establishmento sa barangay poblasyon. Inaalam pa nila kung ilang bahay at establishmento ang apektado. Sabi pa ng pulisya, bineberipika pa nila ang impormasyon kaugnay sa tao na posibleng naghulog ng basura papunta sa high tension wire. Pag meron tayong napatunayan, sir, na taong nagbato ng basura, the same time we will file appropriate criminal charges against them. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatutok, 24 oras. Kilo-kilo pang mga umano'y shabu na pinalutang sa dagat ang nasamsam sa pagsuyod sa iba't ibang baybayin sa Pangasinan. At ang kabuang halaga ng mga nalambat na droga ayon sa PIDEA, halos 4 na bilyong piso. Nakatutok si Jonathan Andal. Napasugod sa dagat ng Pangasinan ng mga taga-Philippine Coast Guard. Pagbalik nila sa pier, bit-bit na nila ang mga puting sako na ito na palutang-lutang daw sa tubig. Nang buksan, mga shabu pala na isinilid sa pakete ng durian at tsaa. Galing po kami sa sir, sa Payaw. Nakita po kami sako na nakalutang. Nakakuha po kami ng isa tapos tuloy-tuloy na po namin nakita na may nakalutang pa sa dagat. Kinarga namin. Tapos binuksan namin sir kung ano yung laman, kala namin durian. Tapos laman pala sir, may yung kristal. Kung bakit nasa dagat, probably these drug syndicates were trying to pierce our porous seaports. So they were trying to smuggle these dangerous drugs through our sea. Based on the packaging, most likely this came from the Golden Triangle area. Yan yung Myanmar, Thailand, and Laos. As to the group, we're still investigating kung sino. Kasi walang lumitaw na kukuha dun eh. Sabi ng PIDEA, ito na ang pinakamalaking halaga ng droga na nakuha sa dagat ng Pilipinas. Umaabot na kasi ito ngayon sa 588 kilos na nagkakahalaga ng halos 4 na bilyong piso. Nasabat ang mga ito sa 2 araw na pagsuyod ng mga otoridad sa dagat na sakop ng Agno, Bani at Bolinao sa Pangasinan mula noong Huwebes sa tulong na rin ng mga mangingisda roon. Pero hindi pa raw tapos ang paggalugad nila. Nasa dagat pa rin eh, andun din yung Philippine Coast Guard, yung Philippine Navy, kasama yung mga ibang fishermen.
trying to retrieve pa yung mga lumulutang doon na sako. Pangalawang beses na ito ngayong linggo na may nakitang lumulutang na sako ng mga shabu sa coastal waters ng Pilipinas. Noong May 29, may nakita ring 1.2 bilyong pisong halaga ng shabu na lumutang naman sa dagat ng Masinloc, Zambales. Yung nakuha sa Masinloc, connected siya dito. Possible na yung waves na nadala niya yung ibang packs doon sa Masinloc. Sabi ng PIDEA, sisirain agad ang mga nakuhang shabu bago matapos ang Hunyo. Bibigyan daw nila ng pabuya ang mga nagtimbre na mangingisda. Ang Coast Guard na una nang nagbigay ng parangal sa mga mangingisda sa Bataan. So, pinarangalan natin sila to say thank you. Na we recognize na yung taong bayan ay mayroong malaking role na gagampanan sa law enforcement activities natin. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Bistado ng NBI sa isang resort sa Bulacan ang swimming party na pambubugaw pala. Nasagip ang 11 babae kabilang 3 menor de edad. Nakatutok si John Consulta. Aakalain mong simpleng swimming party lang ang nagaganap sa private resort na ito sa Marilao, Bulacan. Sa isang gilid, magkakasama ang mga babae na pawang mga Pinay at mga lalaki kabilang ang mga dayuhan. Pero ayon sa NBI, front lang umano ito sa pambubugaw. Pero hindi alam ng mga umano'y bugaw. Ang mga kasama nilang parokyano ay NBI agents at mga banyagang undercover na nagpapanggap na customer. Nang magkaabutan na ng pera, Sa NBI kami. lumusog na ang mga tauhan ng NBI Organized and Transnational Crime Division. Agad na aresto ang 2 suspect. Karapatan na manahimik. Ang mga sabihin mo, pag nagiging sa Nasagip sa operasyon ang 11 babae, kabilang ang 3 menor de edad na nasa custody na ng DSWD sa Marilao. Ayon sa NBI, ang entrapment ay kasunod ng sumbong ng isang NGO para masagip ang mga biktima na ibinubugaw sa halagang 3,000 hanggang 5,000 pesos. Dinadala nila ito sa resort para kunyari yung mga bata kahit makita doon ay parang nag-outing lang. At doon mamimili at doon na rin gagawin yung sexual activities. Kadalasan, mga parokyano nila ay foreign nationals. Ang iba naman ay locals. Bukod sa pambubugaw, inire-record pa raw ang mga pang-abuso at balaswang aktibidad para ikalat online. Bibidyohan, kukunan ng litrato at ikakalat ito. So yung ibinayad nilang between 3,000 to 5,000 pesos ay mababawi nila doon sa pagkalat ng sexual material kinuha nila during the engagement. Naharap ang 2 suspect sa mga reklamong qualified human trafficking na walang piyansa at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng mga naresto na ayon sa NBI ay nakakulong na sa Bilibid. Sige, labas muna kayo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Panibagong oil price hike ang nakaambas sa mga motorista sa susunod na linggo. At sa tansya ng kumpanyang Unioil, 70 hanggang 90 sentimo ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel at 30 hanggang 50 sentimo naman sa gasolina. Naunang sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, nakabilang sa dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang tensyon sa pagitan ng Russia at ng Ukraine, ang agam-agam sa supply sa Canada na dulot ng wildfires, at posibleng bawas sa inventaryo ng langis sa Amerika. Maghaharap sa final duel ng NCAA Season 100 Men's Volleyball Tournament ang Letran Knights at Arellano Chiefs na ilang taon ding naghintay para makabalik sa finals. Nakatutok si Martin Javier. Battle of the Underdogs. Yan ang tema ng finals ng NCAA Season 100 Men's Volleyball Tournament. Ang Letran Knights, pinataob ang #1 team na Benilde Blazers. Habang ang Arellano Chiefs, tinalo ang #2 seed na Mapua Cardinals. Ito ang unang beses na nakapasok ang Letran sa finals matapos ang 15 taon. Sobrang saya kasi 15 years namin inintay ito. Yung last championship namin is 2009. And papasalamat ako dahil nakabalik kami sa finals this season 100. Grabe yung yung confidence ko.
sobrang taas na sa nangyari dahil sa nanalo kami ngayon na twice to beat, tinalo namin yung number 1. Ang Arellano Chiefs, Season 93 huling nakapasok sa finals. Masaya pero syempre ayaw pa namin mag-celebrate ng sobra kasi hindi pa ito yung main goal namin. Sobrang saya po na may mangyak-ngyak po kasi po nung season 98 po, finals din po dapat kami kaso natalo po kami semis and then ganun din po nung 99. Kaya ngayon po sobrang saya po namin. Mapapanood ang Game 1 ng NCAA Season 100 Men's Volleyball Finals bukas June 8, 12 noon sa PhilOil Center sa San Juan City. At live ding matututukan sa GTV at Heart of Asia. May live stream din sa social media pages ng NCAA Philippines at GMA Sports PH. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Nakatutok, 24 oras. Hustisyang hiling na mga kaanak ng isang babaeng 13 taong gulang na nabuntis ng lalaking ilang beses daw nang gahasa sa kanya. Ang suspect nagtangkapang tumakas ng arestuhin. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Babasahan na dapat ng Miranda rights ang inarestong may warrant nang bigla itong tumakbo para takasan ng mga pulis. Matapos ang ilang minutong habulan, inabutan din ang suspect. Karapatan. Ikaw ay may karapatan manahimik, magsulang kibo. Arestado ang 19 anyos sa suspect, isang construction worker na wanted dahil sa reklamong statutory rape. Ayon sa PNP PRO4A, ilang beses daw ginahasa ng suspect ang isang 13 anyos na biktima na nauwi sa pagbubuntis nito. Nangyari pala ito dito sa may Calamba, Laguna. No? So, nung lumabas yung warrant, hinanap ng pulis natin, nahuli nila dito sa may Laguna. Depensa ng suspect sa reklamong isinampa sa kanya. Wala pong halong pamimilit yung ginawa po namin ng anak nila po, sir. Parehas po namin ginusto yung nangyari, sir. Sana po mapatawad po nila ako. Di naman matanggap ng ama ng biktima ang sinapit ng kanyang anak sa kamay ng suspect. Sobrang sakit, sir. Sa totoo lang, di na ako na lang po sa pagdadasal. Hirap na hirap ako sa anak ko kung paano ko may babalik yung trauma na inabot niya. Talagang gusto ko mabulok po sa kulungan niya. Paalala ng PNP sa mga magulang. No, hindi nila dapat basta-basta ipagkatiwala yung mga anak nila, no? Paalala lang po at dapat sana ingatan nila itong mga batang ito. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Magkahalong lungkot at tuwa ang naramdaman ni na Angelo De Leon, Bobby Andrews at Michael Flores nang pag-usapan sa Fast Talk with Boy Abunda ang kanilang kaibigan at co-TGIS star na si Red Sternberg. May reunion project daw sana ang TGIS at may plano pa raw si Red na magbalik showbiz. Makichika tayo kay Lars Santiago. That's why it was so hard to accept because I was just talking to the guy. Emosyonal sina Angelo De Leon, Bobby Andrews at Michael Flores nang magkwento sa Fast Talk with Boy Abunda tungkol sa pumanaw nilang kaibigan na si Red Sternberg. Huli raw nakausap ni Bobby si Red noong May 22, 5 araw bago pumanaw noong May 27. You know, he was working out, he was losing weight. He was very excited. He was very excited to come home. Bago raw pumanaw si Red, naghahanda ito na bumalik sa Pilipinas para sa 30th anniversary ng TGIS at para subukan ding muli ang pag-artista. Plano niyang bumalik dito. Plano nga niya mag-artista ulit. Humingi pa nga na advice sa amin ni Bob, sino ba pwede kong kausapin. Meron talaga kami pinaplanong reunion project. Ayos na lahat ng logistics, lahat ng meron na eh. everything. Okay. Meron na. And that was the reason why he was so excited to come home. To be honest, we were all looking forward to getting together. Matagal na naman yun na sinasabi na sana nga. Allow me to read. Mas naging emosyonal ang tatlo nang basahin ni Boy ang mensahe ng asawa ni Red na si Sandy para sa kanyang mga kaibigan at fans na patuloy ang pag-aabot ng pakikiramay. Kasi last time I talked to him, he was so excited about his bunso. Kasi only boy niya eh. The boy who calls him Dada. Yeah. Sabi ni Sandy. And then, at saka yun yung time na ini-enjoy niya yung fatherhood. Talagang,
This is a different side of Red. Pero napalitan ang iyakan ng tawanan nang alalahanin ang first impression kay Red at ang kakulitan ng kanilang kaibigan na tinawag nilang friend at brother. Masungit. He's not he's not the comedian na you see him. You realize that that's just a facade, yung sungit niya. But once you get past that, you couldn't ask for a more dedicated friend. Once na naging comfortable na sa'yo, si Red, ayun na. Talagang makikita mo na yung tunay na Red Sternberg. Baka sa lalaki Kasi lang. tahimik. Siyempre sa inyo, hindi. Hindi, di ba makulit na siya eh. Actually, siya na si Kiko. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Perwisyo ang dulot ng kawalan ng tubig ngayon sa ilang bahagi ng Metro Manila at Cavite. Kasunod po yan ang nasirang tubo ng Maynilad na natamaan umano ng ginagawang bagong palengke sa Tondo, Maynila. At nakatutok doon live si JP Soriano. JP? Pia, mga kapuso, narito po tayo ngayon sa isang bahagi ng Pretel Market sa Tondo, Maynila, kung saan po makikita nyo natin sa aking likuran. Ang nakapwesto po yung 2.2 meter diameter na trunk light pipe ng Maynilad na aksidente pong tinamaan habang naguhukay ang kontraktor ng ginagawang palengke. Kaya nga po nag-anunsyo ng emergency water interruption ng Maynilad, Pia, mga kapuso, at aabot nga po sa mahigit 350,000 na customers ng Maynilad sa Maynila, Pasay, Parañaque, Las Piñas at Cavite ang apektado na nagsimula alas 2 ng hapon kanina at inaasahang magtatagal alas 10 ng umaga bukas. Ayon sa Maynilad, Pia, nag-deploy na sila ng mga truck ng tubig sa mga apektadong residente tulad sa Maynila, pero sa ating pag-iikot, wala pa po tayong nakikitang maraming mga truck na yan. Hindi pa malinaw kung paano nasira ang water pipe, pero ayon sa Maynilad, primary o major trunk line ang tinamaan. Narito po ang pahayag ng taga Maynilad na nakausap natin. Nag-announce din tayo ng emergency interruption from 2 p.m. today until 10 a.m. tomorrow morning. Nag-announce tayo nun kasi need po natin ma-assess sa site kung ano po yung extent at lawak ng apektadong segmentong pipe, kung ano yung damage, kung ano yung lalim. So sa ngayon, ongoing po yung exploration natin, yung assessment natin, para po makapag-proceed tayo sa actual repairs. At Pia, dito pa lang sa Pretil hanggang doon sa bahagi ng Bambang sa Tondo, Maynila, wala na pong tubig o yung mga residente na kausap natin. Kung meron man, mahina na yung lumalabas at nangangamba nga sila, baka daw magtagal pang pag-resume ito. At sabi po ng mga tiga Maynila, agad naman daw po itong iimbestigahan at titiyak na hindi na nga po mauulit ito at susuportan o bibigyan na ng supply ng tubig ang mga residente. At yan muna ang latest. Balik po na sa iyo, Pia. Maraming salamat, JP Soriano. Nasunog ang isang bahay sa Barangay Bari sa Mangaldan, Pangasinan kaninang umaga. Ayon sa Mangaldan Fire Station, umabot ang sunog sa ikalawang alarma. Rumesponde pati ang mga bumbero mula sa kalapit bayan. Inabot po ng mahigit 2 oras ang pag-apula at walang nasaktan. Inaalam pa ang halaga ng pinsala. Batay sa paunang investigasyon, short circuit ang nakikitang mitya ng sunog na nagsimula sa isang silid doon. Hindi pa ganap na bagyo ang binabantayang low pressure area malapit sa bansa. Pero matinding baha ang dala nito pati ng habagat. Nakatutok si Darlene Kai. Tulay, barado. Ragasa ang baha sa kalsadang ito sa Talungon, Barangay San Roque, Zamboanga City. Mula pa kaninang madaling araw, matindi ang ulan doon bunsod ng pinagsamang epekto ng habagat at ng LPA. Pinasok ng baha ang maraming bahay. Mahala ka! Abot leeg ang taas ng baha sa ilang lugar kaya hirap makalusong ang mga residente. Nasa 54 na pamilya mula sa 3 barangay ang lumikas. Wala pang ulat ng sugatan. Vini-verify naman ang napaulat na landslide sa isang barangay. We've been informing the barangay, yung BDRs since last night to be on heightened alert and we've been getting good feedbacks. We advise the residents to take proactive measures.
Sa Sultan Kudarat, buwis buhay ang paglambitin sa lubid ng lalaking yan habang tumatawid sa ilog. May mga pagkakataong sumasayad na sa malakas na agos ang isa niyang paa. Ayon sa mga residente, ang lubid lang ang nagsisilbi nilang tulay doon kapag tumaas na ang tubig sa ilog. Nasira na raw kasi ang dati nilang gamit na hanging bridge. Panawagan ng mga residente, magkaroon sana ng tulay. Stranded ang mga motorista sa lakas ng pagragasa ng baha sa National Highway sa bayan ng Sulop sa Davao del Sur. Umapaw ang sapa bunsod ng mga pag-ulan. Nakadagdag pa sa mabilis na pagtaas ng tubig ang mga bumarang kahoy sa sapa. Sakto namang may backhoe roon na ginamit pantanggal ng mga kahoy. Humupa kalaunan ang baha. Sa Sumisip, Basilan, isang batang lalaki ang nasawi matapos matangay ng baha sa Tumahubong River. Sa Lamitan sa Basilan, patuloy na hinahanap ang 11 taong gulang na babaeng nalunod sa isang ilog. Patuloy pang nakakaramdam ng masamang panahon doon kaya pinag-iingat ang mga residente sa banta ng baha at landslides. Animoy nagka-waterfall sa gilid ng bundok sa bahaging ito ng Manila East Road sa Binangonan, Rizal. May mga dumaos-dos ding maliliit na bato. Bahagya pang nalubog sa baha ang kalsada. Buong maghapon makulimlim ang panahon at umaambon-ambon sa Maynila pero ang mga nagtitinda o dumaraan dito sa Taft Avenue naghahanda't lalo't bahain ang kalsada tuwing malakas ang ulan. Pag bumaha may laging umuulan, kailangan may may protection yung paa natin sa baha. Masaya na medyo nangangamba kasi kung sa lahat kikita kami mga tropa, magkakasikil sa hanap buhay. Nangangamba para sa pamilya kasi yung pamilya ko nasa bahay lang. Nauna nang sinabi ng DPWH na tuloy-tuloy ang flood control projects ng pamahalaan. Tuloy raw ang operasyon ng mga pumping stations tulad nitong sa Pasay. Inihanda na rin daw ng MMDA ang kanilang maintenance at cleaning equipment. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Alamin natin ang latest sa binabantayan low pressure area at magiging lagi ng panahon mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor? Salamat, Ivan. Mga kapuso, magtutuloy-tuloy po ang maulang panahon bukas sa malaking bahagi ng ating bansa. Dahil pa rin po yan sa epekto ng low pressure area at ganun din ng hanging habagat. Huling namataan ng pag-asa ang low pressure area sa layong 175 kilometers. Silangan po yan ng Virac, Catanduanes. Ayon po sa pag-asa, may tsansa pa rin yan maging bagyo at kung matuloy nga po ito ay tatawagin itong Bagyong Auring, ang unang bagyo ngayong 2025. Sa outlook po ng pag-asa, pwede itong mag-recurve o kaya po ay lumihis ng direksyon o pwede rin naman na mag-landfall o tumama po sa lupa. Maaaring dito sa Bicol region, ganoon din po dito sa may Quezon or sa bahagi naman po ng Aurora. Posible ring tawirin po nito ang kalupaan sa mga susunod na araw dahil ayon po sa pag-asa, posible po yang kumilos pa kanluran. Sakali namang magkaroon po ulit ng pagbabago sa pagkilos itong sama ng panahon, ay patuloy pa rin po nitong hahatakin o palalakasin itong hanging habagat o southwest monsoon na magdudulot ng malawakang pag-ulan. Base nga sa datos ng Metro Weather, madaling araw pa lang po bukas hanggang tanghali may mga pag-ulan na. Dito po yan sa may Southern Luzon, ilang bahagi po ng Central Luzon at pati na rin dito sa Bicol region. Magtutuloy-tuloy po yan sa hapon hanggang sa gabi at mas malawakan na po yung mga pag-ulan, halos buong Luzon na po yan. Yung mga nakikita po ninyo na nagkukulay orange at kulay pula dito sa ating mapa, ibig sabihin po niyan heavy to intense o mga matitindi talagang buhos ng ulan at posibleng mga magtuloy-tuloy. Kaya maging alerto po sa posibleng pagbaha o landslide. Sa Visayas naman, maulan din po halos buong araw bukas. Meron po mga malalakas sa pag-ulan. Dito yan sa Western Visayas, Negros Island region at pati na rin sa may Samar and Leyte provinces. May mga kalat-kalat na pag-ulan naman po dito sa bahagi po ng Cebu at pati na rin sa Bohol. Para naman sa mga taga Mindanao, pwede rin po kayong makaranas sa mga pag-ulan, lalong-lalo na po pagsapit ng hapon at meron din mga malalakas. Sa Metro Manila po, madaling araw pa lang may pag-ulan at pwede na po magpatuloy po yan hanggang pagsapit po ng tanghali. Mataas po ang tsansang magtagal pa yan hanggang hapon at gabi kung kailan po posible yung mga malalakas na buhos ng ulan. Kaya mga kapuso, doble ingat. At yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Serious! Hoy! Hoy! Ay, gilak!
Nag-iyakan ang mga kaanak ng 16 anyos na lalaking ito na humandusay sa isang eskinita sa Cebu City matapos madamay sa barilan. Ayon sa kanyang pamilya at sa barangay, 4 na suspect sakay ng 2 motorsiklo ang dumating. May hinanap silang tao na bigla raw nilang pinaputukan. At nang tumakbo ang target, napunta sa direksyon niya ang biktima na siya namang nabaril. Namatay sa ospital ang biktima. Ang totoong target na hinabol ng mga suspect na huli ng mga pulis at nakuhanan ng armas. Ayon sa barangay, sangkot umano siya sa illegal na droga. Patuloy ay investigasyon sa krimen, gayon din ang pagtugis sa 4 na suspect. Sold under the hammer ang mga obra at naging gamit ng mga bayani sa idinaos na auction. Kabilang sa mga yan ang kopya ng Malolos Constitution at mamahaling painting na ipininta sa tulong ng itlog. Nakatutok si Nico Wahe. Ang mga painting ng pinakaunang national artist sa bansa na si Fernando Amorsolo, pati makasaysayang gamit noon ng ating mga bayani, kabilang sa mahigit 160 obra at koleksyon na isinubasta sa Makati City. Mayroon tayo ngayon, maraming tayong mga historical artifacts galing sa koleksyon ni Dr. Ambeth Ocampo. Marami talaga tayong mga collectors. So, magkaiba yung classification ng mga namimili natin. Ang Burning of Manila ni Amorsolo, itinuturing na isa sa pinakamalaking obra niyang ibebenta sa merkado. Mula sa starting bid na 18 million pesos, naisubasta ito ng 30 million pesos. Tampok sa obra ang tagpo ng pagkawasak ng lungsod ng Maynila ng bombahin noong New Year's Day taong 1942, kasagsagan ng World War II. Isa sa mga pinag-agawan sa actual auction ang 1950 artwork ni Amorsolo na Harvest Winnowing Rice. Mula sa starting bid ng 6 million pesos, naisubasta ito ng 8.5 million pesos. Pinakamahal namang in-auction ang water carriers o taga-igib painting ni Anita Magsaysayho na ginamitan ng itlog sa pagpinta. Ito yung third egg tempera na ginagawa niya. So egg tempera ang pinaka-rare sa mga gawa niya. Probably mga less than 20 yung mga pieces ng egg tempera. 20 million pesos ang starting bid nito. Naisubasta yan ng 50 million pesos. Kabilang din sa mga in-auction ang ilang gamit ng mga bayani, gaya ng silver belt ni Juan Luna at silver quill o pluma ni Emilio Jacinto. Isa sa mga isasama sa auction ngayon dito sa Leon Gallery ay ang booklet na ito. Bagamat maliit, makasaysayan itong booklet nito. Ito lang naman yung isa sa 2 kopya ng Malolos Constitution o yung konstitusyon ng unang Republika ng Pilipinas. Ang may-ari nito ay ang historian na si Dr. Ambeth Ocampo. Nagkakahalaga lang naman ito ng 100,000 pesos. So yung starting bid niya ay 100,000 pesos. At kapag ikaw ang nakakuha, kasama sa lot na ito ay ang litrato ng unang Pangulo ng Pilipinas na si General Emilio Aguinaldo. Ang 100,000 pesos na starting bid sa Malolos Constitution nabili ng 2.2 million pesos ni Senator Loren Legarda na ang lolo raw na si Ariston Gelia ay isa sa signatories ng Malolos Constitution. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Ang tila pinaghabing talento at makulay na kultura ng mga Pilipino ipinamalas sa Philippine National Day sa Expo 2025 sa Osaka, Japan. At nakatutok doon si Katrina Song. Katrina? Pia, napuno ang Ray Garden sa mga nakiisa o ng mga nakiisa para sa pagdiriwang ng Philippine National Day dito sa Expo 2025 na ginaganap ngayon dito sa Osaka, Japan. Iba't ibang cultural dance at mga awitin ng Pilipinas ang bumida sa pagdiriwang ngayong araw ng Philippine National Day sa Expo 2025 dito sa Osaka, Japan. Kabilang sa mga nagpakitang gilas ang National Living Treasure for Chanting na si Rosie Godwino Sula, ang Ramon o Busan Folkloric Group, kasama rin ang Lobok Children's Choir, maging ang The Voice USA Season 26 champion Safronio Vasquez, sparkle artist na si Zephanie, at iba pang performers mula sa bansa. Ang tema ngayong taon, Hinabing Hiraya.
woven imagination. It talks about honoring our past, embracing our present, and creating our future together. The importance still is human connection. And in the Philippines, we continue to empower our people. We are happy that we have an opportunity that aside from what they can see in our pavilion, they will also be able to see our live performers and hear from our government officials about our relations with the Philippines and Japan and what they can expect by visiting our pavilion, but more importantly, by visiting, by investing, by touring the Philippines. At yan muna ang latest mula rito sa Osaka, Japan. Maraming salamat, Katrina Son. And two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo did it again. Wagi ulit siya ng ginto sa 2025 Asian Gymnastics Championships sa South Korea naman po ito. Sa score na 14.600, nakuha niya ang gold medal sa finals ng floor exercise. Siya pa rin ang defending champion sa naturang kategorya. Pumangalawa o silver medalist naman ang pambato ng Kazakhstan habang bronze medalist ang pambato ng South Korea. Nauna nang naka-bronze si Carlos sa individual all-around finals. Not just once, but 3 times nag-prenup shoot ang soon-to-be married na sina E.A. Guzman at Shaira Diaz. May mga sorpresa rin daw sila sa kanilang nalalapit na kasal. Narito ang aking chika. Only 2 months to go sa big day ni na E.A. Guzman at Shaira Diaz. Kaya nag-uumapaw na ang excitement ng kapuso couple. Nagkaroon sila ng prenup photoshoot sa Quezon City ngayong araw. Pero meron pa raw silang mas malaking surprise para sa fans. Isang prenup na kinuna nila sa South Korea kamakailan. Sobrang magical for me kasi sa one-day shoot, parang Korean novela. So, sobrang... Yun ba yung look na... Yun talaga yung peg namin because si Shaira nga is talagang fan ng mga K-drama fan. So, yun talaga yung gusto niya. Ang wedding gown ni Shaira, made in Korea din. Babalik daw siya sa Korea para personal na kunin ang kanyang trahe de boda. Susuin ko siya. Gusto ko nang sunduin sa Korea kasi i-ship. Kasi di ba baka mamaya magkaroon ng delays. Nako, patay. Wala talaga tayong susuotin pa. Pero yun pa lang naman. Babalik ako sa Korea para sure. May ilang tradisyon daw ang couple na gustong gawin before and during the wedding. Gusto ko ilakad ako ng parents ko. Ihatid talaga ako ng mom and dad ko. Especially my dad. At yun din yung promise din ni Edgar sa kanya na ito, ilalakad ko yung anak nyo, hindi ko siya lolokohin. Finally, tuloy na talaga yung wedding. At para magbigay ng isang sentimental touch, isang awit na 10 years in the making ang magiging soundtrack ng kanilang wedding. Yung sinulat kong kanta for her 10 years ago. 10 years ago? Yes, ngayon tapos ko na siyang i-record. 2015 ko siya sinulat. It's my original composition. Sinulat ko yun. Yung lyrics nun is yung about our love story. Kung paano kami since day one nagkita hanggang sa promise ko sa kanya. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Thank you, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.